So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Na kung saan mga kababayan, ito pag-usapan natin, itong about sa flood control. Dahil kung matatandaan nyo, kahapon ata yun, di ba nagkaroon ng interview itong si PBBM, ambush interview na kung saan, talagang lantarang sinagot ni PBBM yung mga batikos ng mga DD about po dun sa issue ng flood control dahil nga nagkaroon ng bagyong Christine and then kita nyo naman yung naging pinsala dito po sa ating bansa. So ngayon, bago natin pag-usapan yan, pakinggan muna natin itong nakita nating balita. Ano po itong nakita nating vlog ng kasamahan natin at kaibigan natin na si Nico David mga kababayan patungkol sa nangyari sa Spain na kung saan mga kababayan, alam naman natin na itong Spain ay isa sa bansa na mayaman at alam din naman natin na maganda at siguro naman may mga flood control din sila pero hindi po sila nakaligtas sa hagupit ng kalikasan. So ito pakinggan natin. Ito pong nakikita niyong picture mga kamads, mga kaibigan, ay nangyari po kamakailan sa Spain kung saan po sila ay binaha din at malamang mas maganda yung flood control nila sa atin dahil sila ay isang first world country. Now, ang point po kasi nitong content na ito ay para po ipahiwatig sa inyo na miski may yung mga first world country ay may mga ganito pong problema na. Now, ang hindi ko lang po siguro gusto talaga no. Ay, Kuya Benny Road, may galab shoutout. Ay, salamat sa BNB ha. Thank you sa pakape. Thank you Kuya Benny Road. Ingat ka sa rides ha. Pagpatuloy pa natin. Nung nangyayari tong delubyo na to, lalong-lalo na po particular sa Bicol, ay meron pong ilang mga tao na nagkakalat pa po ng black propaganda at tinatawag. Ito po kay Mr. Harry Roque. Tapos yung isa naman, kilala nyo naman to, si Banat Bay, parati kong dinedebunk tong tao na to. Na nagkakalat po sila ng propaganda sa gitna po ng delubyo. Ang akin lang po sana sa gitna ng sakuna, wag po nating haluan ng politika at magkalat tayo ng black propaganda. Kasi po sa gitna ng delubyo or sa gitna ng baha, lahat po tayo dyan talo talaga. Sana po wag na lang po tayo magsisihan doon. Kasi pwede naman. Kasi nga gagamitin nila mga kababayan yung Christine. Gagamitin nila yung nangyari nung dumating itong bagyong Christine mga kababayan. Para ano? Para punahin yung flood control ng ating gobyerno mga kababayan. Pero hindi nila alam na ng panahon ni Duterte, dapat meron na tayo mga flood control talaga. Kaso nga lang ang problema saan napunta yon. Buti na nga lang pumasok ang Marcos administration mga kababayan at tinutukan yung mga flood control. Pero gaya nga ng sabi ko, kahit gaano kayaman ang bansa, eto na nga lang Spain no? Kahit gaano kayaman ang bansa, kahit gaano kalaki at katindi, katibay ng flood control mo, pagkalikasan yung nag-amok, mga kababayan, at kalikasan yung bumawi at gumante, wala tayong magagawa. Mga kababayan, kami nga di namin expected na mga taga Batangas natatamaan kami. Sa gaganda ng mga flood control namin dito, mga kababayan, at napakayaman ng lungsod namin. Pero hindi namin expected na ganun katindi yung magiging pinsala dito po sa aming lungsod. Ano po dito sa aming lalawigan. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, eto na nga lang Spain. Isa sa halimbawa na isa sa pinakamayamang bansa mga kababayan na siguro naman matitindi, matitibay yung mga flood control nila. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng kalikasan. Yung pakayang bansa natin mga kababayan, kahit nga nung panahon ni Duterte, pagka may bagyo, hindi niya alam kung anong gagawin niya kaysa naman si PBBM maging diktador na eto yung gawin nyo. Natural, tatanungin niya yung mga kasama niya kung ano yung posibilidad na pwedeng gawin. Kasi baka may isa na merong idea kung paano mga kababayan makakagawa ng paraan para tulungan ng mga kababayan natin ng mas mabilisan. Kasi ito yung lagi kong sinasabi Unang-una, kapag may ganyang sakuna, ang makakapitan natin at maaasahan natin yung mga nasa lokal na opisyales. Kaya nga tayo merong local government, mga kababayan. Yan yung unang magbibigay ng first aid sa mga kababayan natin at unang kakapa sa atin kapag may kalamidad. Yung mga mayor natin, mga congressman at yung mga gobernador. Mga kababayan, bago pa yan pumunta sa Malacanang. Ano po, so ngayon kung titingnan natin, yung iba ang ginagawa kasi nitong mga DD-shit, nagpapakalat sila ng black propaganda at pilit nilang ibinabato kay PBBM yung sisi about dun sa mga flood control. Pero gaya nga ng sabi ko, kahit pag-aano katibay ng mga flood control na yan, kahit pag-aano kalaki, pagkakalikasan ng gumante at kalikasan ng bumalik, wala tayong magagawa. Mga kababayan, ano po? Anyway,
Hindi naman tayo magbardagulan pagkatapos ng bagyo eh. Tama. Sisihin natin dapat ng sisihin at panagutin ang dapat panagutin. Siyempre, ilagay po natin yan sa proseso. Yun lang naman po yung sa akin. Magandang hapon po sa lahat, Yege, mga lods. So ngayon, punta naman po tayo dito naman. Yan. Kasi kung matatandaan nyo, nagkaroon ng ambush interview, kailan ba to? Kahapon, mga kababayan, etong si PBBM at sinagot niya dyan, lantaran niyang sinagot dyan, yung about sa issue ng flood control. Kasi yan yung ibinabato sa kanya ngayon, mga kababayan. Yan yung ginagamit ng mga DDSHET para pagtakpan yung paggasta ng pera ng taong bayan ng kanilang sinusuportahang si Sara Duterte. So ngayon, ito, pakinggan po natin ang sagot ni PBBM. Nakita naman ninyo kung gaano kalaki ang naging sira sa infrastructure. At yun ang tinitignan namin, in-inspection namin. Tapos yung kabuhayan. At marami talagang ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television. Nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Tama! Tignan niyo. Buti pa nga si PBBM ang nagsasalita ng ganyan. Buti pa si PBBM nagpapaliwanag sa publiko. Si Sara Duterte ba, nagpaliwanag ba siya? Kung paano kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Si PBBM kapag may ibinabato sa kanya, ito sinasagot nyo, may mga flood control tayo. Tama. Kaso na-overwhelm lang. Kasi nga hindi natin inaasahan, hindi natin expected na ganun kalakas ang magiging pag-ulan at magiging impact ng bagyong Christine dito sa ating bansa. Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Tama. Kaya yung flood control, ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki. Dito na nga lang sa amin, sa Batangas, mga kababayan, hindi namin talaga expected. Kasi ang dami ng bagyong dumaan, pero hindi kami nakaranas nung naranasan namin ng bagyong Christine. Talagang matindi yung naging epekto ng bagyong Christine dito sa lugar namin. Talagang apektado. Ang gaganda, ang lalaki ng mga flood control namin dito, pero walang nagawa, mga kababayan. Kasi nga, sobrang tindi nung pagbaha. Yung ilog dito na kapag umuulan, bumabagyo, hindi naman bumabaha. Nung nagkaroon ng bagyong Christine, umaapaw pa, mga kababayan. Kaya nga sobrang tindi. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Laki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag. Dahil, Tama! Unfortunately, nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi bale basta tulong lang tayo ng tulong. They have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget, kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Tama. Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be
more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung loss and damage board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong sa atin para ayusin lahat yan. O di ba mga kababayan, napakaliwanag naman ang sinabi ng ating presidente. Buti nga si PBBM nagpapaliwanag ng ganyan eh. Buti nga si PBBM, ina-admit niya na may mga flood control tayo pero hindi talaga kinaya ng mga flood control natin yung nangyaring sakuna. Alam nyo ba mga kababayan, di ba may kasabihan nga tayo, ang isang magaling na leader marunong tumanggap ng mga, hindi naman kasi pagkakamali ni PBBM yan eh. Yung mga flood control na yan mga kababayan, hindi pagkakamali yan ng presidente. Pero mga kababayan, marunong siyang magpakumbaba sa publiko at sinasabi niya na may mga flood control tayo kaso nga lang hindi kinaya yung bagyong Christine. Gaya nga ng sabi ko kanina, kahit gaano kagaling ng presidente, kahit pasabihin yung sobrang galing at sobrang talino ng presidente, pagkakalikasan mga kababayan, wala tayong magagawa. Yun na nga lang sa Spain mga kababayan, pinakamayaman na, isa sa pinakamayaman na bansa. Pero kita nyo naman, nung binaha sila mga kababayan, walang nagagawa yung kanilang mga flood control. Kahit eto, tingnan natin yung sa Japan, kapag ka nagkakaroon ng tsunami mga kababayan. Diba? Wala silang nagagawa kung hindi talagang wipe out yung kanila, yung ibang kanilang mga naipundar. Kaya kung titingnan natin mga kababayan, wag sana nating isisi sa presidente kung bakit nagkakaroon ng mga ganyang klase ng sakuna. Kasi sakuna yan mga kababayan at hindi mapipigilan yan ng kahit na sino. Ano po? So kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang masasabi nyo mga kababayan? Hingil po dito sa binitawang salita ni PBBM about sa sagot niya sa mga didishit na gamunggo yung utak, ano po na puro sisi sa flood control pero hindi nakikita yung paglustay ni Sara Duterte ng pera at kaba ng bayan.